You can now receive guest requests. So, magandang araw. So, ito yung second live natin. So, sa naunang live is tinakil lang natin, diniscuss natin yung tungkol sa purpose ng buhay base sa biological function, which is mag-survive lang talaga, di ba? Tsaka, diniscuss natin dun sa una yung perception mo ng self. Kung sino ka nga ba talaga. So ngayon, ang pag-usapan natin yung subconscious programming. Kasi ito, tingnan mo, ito yung definition ng subconsciousness. Subconscious mind ay yung bahagi ng isip mo na gumagana sa ilalim ng awareness mo. Dito nakastore ang habits, emotion, automatic reaction at deep beliefs mo. Tong subconsciousness mo is default to. Pagpanganak pa lang sa'yo, meron ka na nito. Kung gusto mo nga pala magtanong lang kayo dyan. Tapos kung masasagot ko, sasagutin ko. So, ano talaga role ng subconsciousness? Ito sinabi, automatic behavior, paglalakad, pagdrive routines, habits, emotional responses, takot, confidence, insecurity, beliefs, mga paniniwala mo. So, tinanong ko rin dyan, ilang percentage ang control nito? Sa buhay mo to tsaka sa sarili mo. So, madalas mong maririnig 95% subconsciousness. So, take note 95%. So, napakalaki neto na ginagampanan sa buhay mo, di ba? Tapos 5% lang yung conscious na ginagawa mo. Meaning yung pinili mo talaga. So, ito yung sinasabi nila na pagiging ikaw, di ba? Mostly nag-shape sa'yo ngayon, kung ano ka ngayon, is yan yung mga habits mo, past choices mo, tsaka mga decision mo sa buhay. Tsaka yung paniniwala mo. So, ang laki talaga ng impluensya nito sa buhay mo talaga. Medyo magiging successful ka, failure ka, kung anong perception mo sa buhay mo, successful ka or failure ka. Pero ito yung sinasabi, walang exact na fixed percentage na proven sa science. So, yun, pag-usapan natin to, di ba? Kasi, ang laking role talaga na itong subconsciousness na to. Ito yung mga programming, yung influence, tsaka nung simula bata ka pa. Kasi nga, sinabi nila dito, di ba? Habits, automatic behavior. Ibig sabihin yan yung parang flight or flight mo, di ba? Yung sinasabi nila nasa survival mode ka. Kunwari, naubos na yung pera mo, magpapanik ka kagad, di ba? Ganun yung ano mo. As emotional response mo, kunwari, natatakot ka kasi iniisipan mo na siya na nauna na baka kasi ganito mangyari, baka hindi maging nag-overthink ka, 'di ba? Hindi maging successful or ganyan. So beliefs, kaya ko, hindi ko kaya, yung mga ganyan. So ang laki talaga ng role ng subconsciousness. Sa mga hindi nga pala makakapanood nito, ipopost ko rin to mamaya. Alam ko kasi may pasok Monday ngayon eh. So magpapatuloy lang ako. Subconscious programming, 'di ba? Simula bata ka pa lang 'yan, default na 'yan. Kasi safe din 'yan eh, parang safe holder. Hindi safe holder, parang safe. Basta siya yung parang mag-o-override, parang safe. Anong term nun? Nalimutan ko na. Safe mechanism, yun, safe mechanism. So, lahat ng mga ginagawa mo or nangyayari sa'yo is base yan sa subconscious programming mo. Which is, yan yung mga limiting beliefs mo. So, makamove on na mabilisan. Mag-focus ka lang sa sarili mo. Ganun lang naman talaga para makamove on. Tsaka hindi mo siya kontrolado, di ba? Yung tao. So, ang pagpofokusa mo lang talaga sarili mo kasi hindi mo naman siya kontrolado. Kung gusto niyang umalis or na-reject ka, okay lang yan. Hanap ka na lang ng bago. Damihan mo. Damihan mo yung approach mo. So, yun yung sinasabi nila, di ba? Diyan sa subconscious programming kasi nga ganun na marami
Ayun, yan talaga yung gumagawa ng impluwensiya kung ano ka na ngayon, 'di ba? Kung ano nangyari sa'yo ngayon, kung ano nangyari talaga sa'yo ngayon. Yan yung shinape ng mga habits mo, past habits mo, choices mo dati, tsaka yung mga desisyon mo sa buhay or mga paniniwala. Isa pa pala yun, yung mga paniniwala mo. Kasi nga, 'di ba, pinasahan ka ng script sa buhay mo, 'di ba? Since bata ka pa na ito yung gawin mo, yung mga ganyan. So hanggang paglaki mo, ang laki talaga ng impluwensya ng programming. Ang laki talaga ng impluwensya ng programming sa buhay mo. Kasi nga, biruin mo, yan na yung sinusunod mo. Actually, minsan nga, hindi ka na nag-iisip eh. Parang sinusunod mo na lang yung ginagawa ng iba. Kasi nga, yan yung binomba sa'yo. Yun yung paulit-ulit mo nang obserbahan, naririnig, at napapanood. So, ano nangyayari is parang automatic na siya kasi nga, na-store na siya din doon sa subconsciousness mo. Yan yung parang safe mechanism, di ba? Yung subconsciousness. Okay yan. Sa una lang yan, pero sa katagalan lilipas din yan. Makaka-move on ka rin. Kaya mo yan. Magtiwala ka lang. Tsaka kung may mawawala, may papalit din naman eh. Wala rin permanente sa mundo. So yan, yung subconsciousness na yan is malaki talaga yung role niyan sa buhay mo. Yan yung parang magdidikta sa'yo ng kapalaran mo, di ba? So, di ba, actually, tingnan mo to isipin mo to. Di ba may sinasabi ko nga dito eh. Dito sa realidad na to, lahat pwede mong paniwalaan. Lahat pwede mong gawin, pero hindi lahat makakabuti sa'yo. Diba yun yung lagi ko sinasabi? Lahat pwede mong paniwalaan, lahat pwede mong gawin, pero hindi lahat makakabuti sa'yo. So, ibig sabihin, mostly ng mga tao ay pina-follow lang nila yung script, diba? Ibig sabihin yung mga pinasa sa kanila or nakuha nilang impluwensya. Yun lang yung mga beliefs kagaya ng culture, religion, paniniwala ng parents mo, mga nakagawian. Tapos yung mga nakikita mo na mukhang normal pero ina-adapt mo na lang talaga siya kasi nga yun yung ginagawa ng mga karamihan. So, kasi tong subconscious programming parang ito talaga yung kumokontrol sa'yo eh. So, paano ka magkakaroon ng control? Paano mo masisigurado na ikaw talaga ang pumili at hindi yung subconscious programming mo? Kasi itong subconscious programming mo is parang ano lang din talaga to eh, yung parang limiting beliefs. So, kunwari, may mga paniniwala ka na hanggang dyan ka lang. So, yan yung safe mechanism mo, di ba? Na hanggang dyan ka lang. So, malamang, dahil sa subconsciousness mo, ikokontrol niya yung habits mo, paniniwala mo, mga sasabihin mo, tsaka yung mga kilos mo. So, nililimitahan mo yung sarili mo. Kasi yan yung na-program sa'yo, di ba? Na paniniwala mo hanggang dyan ka lang. Tapos kunwari, naniniwala ka na ito lang yung tama at mali. Kasi yan yung dinikta na lipunan, di ba? So, mayaman. Kaya sila mayaman kasi illegal sila or masama dahil masama sila. So, yun yung parang naririnig mo parate. Now, pag pinaniwalaan mo yan yung papasok sa subconscious programming mo. So, ayoko na magpayaman kasi masama siya. Di ba ang laki na epekto sa mga iniisip mo, tsaka sasabihin mo, tsaka kikilos mo. So, lahat na sasabihin mo parang playing safe ka lang. Kasi nga, yun yung limiting beliefs na pinasa sa'yo eh, tsaka nakagawian mo. So, ang hirap talaga mag-deprogram, di ba? Kung iisipin mo, ang hirap mag-deprogram. Kasi nga, yan yung parang limiting beliefs mo talaga. Actually, makakatulong din naman siya sa'yo. Kasi kung hanggang saan lang talaga yung kamalayan mo, ibig sabihin, yung limit na nilagay mo sa sarili mo is, yun lang din yung ma-achieve mo. Kasi nga, nilimitahan mo nga sarili mo dahil dun sa programming na na-adapt mo, di ba? Kasi nga, di ba sabi dito, ang laki na epekto, 95%, di ba? Automatic behavior, habits, emotion mo. O isa pa yan, yung emotion, takot, confident, insecurity. So, sinasabi nila,
ganito, matakot ka kasi pag yumaman ka, mahihirapan ka na sa mga gagawin mo kasi maraming responsibilidad. So pag pinaniwalaan mo, hindi nagbigay ka ng limit sa'yo, parang safe mechanism din talaga siya. So lahat ng mga na-achieve mo or nangyayari sa buhay mo is kagagawan nito, tong subconscious programming talaga. Ayun nga, sinama rin nila emotional responses, beliefs. Kasama na yung takot, di ba? Tapos overthinking, masyado ka nag-iisip sa future or sa past mo, trauma mo. Kuwari na trauma ka sa past, may mga hindi pabor sa'yo na nangyari sa past. So, laging uulit at uulit yun. So, pag naka-encounter ka na naman na ganyan na pangyayari, so magpe-playback yun. So, magiging automatic na naman yung response mo. Kagaya nun dati pa rin. Kasi nga, yan yung programming, di ba? So, ibig sabihin, limitasyon lang din talaga siya. Parang safe mechanism kung hanggang saan ka. Now, paano mo mare-reprogram tong subconscious programming mo? Isa pa pala, may share din ako sa inyo. Yung programming ng sin, karma, tsaka yung mga religious programming is lahat yan is programming lang din talaga. Wala naman talagang karma, cause and effect lang talaga. Kasi 'di ba, kung totoo yung karma, bakit yung mga mayayaman na nasa illegal is nagiging successful? Tsaka kung totoo yung morality, bakit yung mga ibang masasamang tao nagiging successful, nakakatakas din sa batas, 'di ba? Kasi nga pinaniwalaan nila na totoo yun. Ibig sabihin, yung mga ginagawa nilang illegal, naka-align yan sa subconsciousness nila, which is yun yung paniniwala nila na totoo. So, lahat ng gagawin nila, iisipin nila, sasabihin nila, tsaka kakilos nila, in alignment dun sa ginagawa nilang illegal. Kaya nga, nakakatakas sila sa batas, tsaka yung nakukuha nila yung gusto nila. Kasi nga, hindi sila binibigyan ng penalty ng subconsciousness nila. Kasi kung wari, ganito yan kuwari, yung ikaw, isa kang tao, di ba? Gusto mong mag-jaywalk. Pero ang paniniwala mo, pag tumawid ako, baka mahuli ako ng pulis or ano. So magkakaroon ka ng guilt, di ba? Pag tumawid ka, kasi nga, yun yung paniniwala mo di ba? So, ang mangyayari dyan is ipipenalize ka mismo ng subconsciousness mo. Ipipenalty ka niyan. Ang gagawin ng subconsciousness mo is magkakaroon ka ng guilt tsaka shame. Kasi nga, nag-jaywalking ka. Sabi ng kalooban mo, wag. Kasi nga, yun yung programming na nakuha mo, di ba? Paano kung nagmamadali ka, di ba? Gusto mo nang tumawid. Pero, dahil na-program ka, wag ka tatawid kasi nga, baka mahuli ka. So, yun yung programming na nangyayari. Ipipenalize ka niyan. Kaya napapansin mo yung iba, yung masyadong mabait. Di ba yung mga masyadong mabait na tao? Nagpapakabait sila na ganyan, na ipiplease yung tao, gagawin yung mga kabutihan. Kasi yun yung paniniwala nila na sa kaloob-looban nila. Tapos, pagka na-exploit sila, bakit ganun? Hindi ako, na-exploit ako. Ang bait-bait ko naman. So parang naiinis sila sa loob nila kasi ginawa nila yung yung paniniwala nila Yan yung mga programming ng mga religion, tsaka yung sa lipunan natin na maging mabait ka. Tsaka i-please mo yung tao. Kasi ang role lang talaga niya, yung mga programming na yan, is para pumabor dun sa nag-impose ng morality tsaka yung mga restrictions tsaka batas natin. Sa totoo naman talaga dito sa realidad, subjective yung reality. Pwede mong isipin lahat ng gusto mong isipin, pwede mong gawin lahat ng gusto mong gawin, pero hindi lahat makakabuti sa'yo. So, subjective, di ba? Ibig sabihin, at the end of the day pa rin talaga, ang mangingibabaw pa rin talaga yung self-interest mo. Pero, dahil na-program ka nga, gusto ng kalooban mo gawin to, na-program ka na wag mong gawin dahil nga sa morality na nakikita mo parati, mangyayari niyan is pipigilan mo yung sarili mo.
'di ba? Parang nililimitahan mo nga sarili mo, 'di ba? Parang yung mga ibang tao na nagiging successful, 'di ba? Bakit ba sila naging successful? Kasi nga binura nila yung mga programming nila sa kaloob-looban nila. Tinanggap nila yung good side nila tsaka bad side nila. Tapos nag-take sila ng risk na tingin nila makakabuti sa kanila. Wala silang pakialam sa sasabihin ng ibang tao or yung mga judgment ng ibang tao. Ang iniisip lang talaga nila is yung makakabuti sa kanila. So, ang dami talagang mga programming talaga sa lipunan. Mahirap talaga yan, i-combat, 'di ba? Actually, hindi mo naman talaga dapat kailangan labanan eh. Kailangan mo lang talaga i-embrace mo yung good side at bad side ng buhay. Tsaka mahalin mo yung sarili mo, mag-focus ka lang talaga sa sarili mo. Kunwari, nagipit ka, kailangan mo magsinungaling. Eh, 'di ba, judge ka dahil yun yung belief mo dati na bawal magsinungaling. So sinuppress mo yung sarili mo, 'di ba? Na kailangan mo magsinungaling. So ginawa mo, binetray mo yung sarili mo, 'di ba? Binetray mo yung sarili mo kasi imbis na kailangan mo magsinungaling, pinigilan mo yung sarili mo dahil sa morality na programming ng lipunan, 'di ba? 'Di ba nga sinabi ko nga kanina, 'di ba? Lahat pwede mong paniwalaan, lahat pwede mong gawin, pero hindi lahat makakabuti. Eh, paano kung yung pagsisinungaling nakakabuti sa'yo? Paano yung mga 'di ba? Yung kunwari, nalilate ka na. Yung kagaya example ko kanina, magja-jaywalk ka. Paano kung nalilate ka na? Kailangan mo mag-jaywalk, 'di ba? As in yung hindi mo sasundin yung stop sign. Eh, yun yung sinisigaw ng kalooban mo dahil malilate ka na, 'di ba? Eh, ikaw naman, sinunod mo yung programming. Baka mahuli ka. Bawal yan kasi, hindi ka sumusunod sa batas. O mangyayari sa'yo, ipe-penalize ka nung programming mo, ng subconsciousness mo. Kasi sinasabi ng kalooban mo, malilate na ako, kailangan ko ng Kaya nga yan yung ginagawa ng lipunan, 'di ba? Binobomba tayo ng mga distractions or kung ano-ano mga limiting beliefs para hindi mo kayang kontrolin yung sarili mong isip, yung damdamin mo, emosyon mo, pati yung mga gagawin mo para sa ikakabuti ng buhay mo at ng sarili mo. So, ganun yung mga nangyayari, 'di ba? So, ito, iba talaga ang nagagawa ng free will sa isang tao. Yes, totoo yan. Pero, hindi mo ma-unlock yung script mo. Kasi, pag nasa script ka, wala kang free will niyan. Wala kang free will pag nasa script ka. Kasi, ang mangyayari niyan is, yung programming mo rin parang, sorry. Yung programming mo pa rin talaga ang mangingibabaw. Ibig sabihin, tingin mo may free will ka kasi nakakapili ka. Pero yung mga options mo, limitado. Hindi siya kagustuhan mo or makakabuti sa'yo. Kunwari, nakipagkaibigan ka sa ibang tao. So, nakipagkaibigan ka sa kanya. Eh, wala naman kayong in common. Eh, dahil nga, na-program ka na makipagkaibigan ka dyan, makipagganyan. So, binetray mo yung sarili mo. Wala naman kayong in common. Bakit ka makikipagkaibigan sa kanya, 'di ba? So, sinisigaw ng kalooban mo, huwag ka makipagkaibigan dyan kasi wala kayong in common. Eh, dahil nga, yun yung programming ng lipunan, kailangan mo makasurvive, na kailangan mo makipagkaibigan. Ikaw naman, nag-jump ka sa mga sheep, 'di ba? Sa mga herd, 'di ba? So, sumama ka sa ganyan. So, yan talaga. Actually, yan din yung talagang maglilimit sa'yo kung hanggang saan ka talaga. Napapansin mo yung mga successful na YouTuber, influencer, in-embrace nila talaga yung sarili nila. As in yung good side, bad side nila. Tsaka, diniprogram nila yung sarili nila. Para nagagawa nila yung mga gusto talaga nila. Parang yun nangyari kay Vitali, 'di ba? 'Di ba yung kay Vitali? Yung parang pumapasok siya sa mga restaurant, pati yung kay Chris Bryan, yung parang ginagawa niya lang talaga yung gusto niya. Yun. Kasi in-embrace niya yung good side at bad side niya. Para ka talaga maging successful at mag-take ka ng risk is kailangan mo talagang i-embrace lahat-lahat sa'yo, good side at bad side mo. Tawag nila dyan is integration. Tsaka yung mga morality, wala talagang morality kasi nga
Lahat pwede mong paniwalaan, lahat pwede mong gawin, pero hindi lahat makakabuti sa'yo. So, tingin ko ang best talaga, hindi ko tingin ang ideal talaga is mag-stick ka na lang talaga sa cause and effect. Ay, naghang. Ayun, mag-stick ka na lang talaga sa cause and effect. Kung tingin mo labag to sa batas, wag mong gawin kasi mapapahama ka lang, di ba? Kasi nga, cause and effect. Labag ka sa batas. Pero yung mga jaywalking, makakalusot ka naman yan eh. Depende na lang yan kung na-program ka talaga, di ba? Kasi wala namang may penalty dyan, pero hindi naman talaga yan sinusunod. Kahit dito sa Western countries, may tumatawid pa rin kahit na, na naka-stoplight eh. So, depende na lang talaga yan sa judgment mo, na tingin mo makakabuti sa'yo. I-weigh mo talaga yan. Hindi yung basta susunod ka na lang na susunod. Yung para kang sheep, hindi ka nag-iisip, di ba? Parang hinahayaan mo na lang yung ibang tao, paniniwala mo, tsaka yung mga nakagisnan mo kumontrol sa'yo. Pati yung mga biological instinct mo tsaka impulses mo, di ba? Which is mahirap labanan yan, di ba? So, kagaya kanina, yung nabanggit ko, 95% ang control ng subconsciousness mo sa'yo mismo, 'di ba? Ganun siya kalaki. So, kung nililimitahan mo sarili mo sa kaloob-looban mo, hanggang dun ka na lang talaga. Kasi nga, kung ano yung mga pininogram sa'yo at yun yung pinaniniwalaan mo, take note ito yung pinaka-key dito, yung pinaniniwalaan mo. Kasi kung ano yung pinaniniwalaan mo, yun yung mangyayari. 'Di ba? So, kung ano yung pinaniniwalaan mo, yun talaga yung mangyayari. Yun yung safe mechanism. Yun din yung limit mo. Paano kung wala kang pinaniwalaan? Kunwari, nasa neutral ka lang, wala kang pinapaniwalaan. Ang focus mo lang talaga kung ano yung makakabuti sa'yo. Yung parang yung nonchalant ka, fuck that shit. Yung parang, fuck that shit, gagawin ko tong gusto ko, di ba? Kasi ito yung gusto ng kalooban ko eh. Ito yung gusto na gawin ng kalooban ko dahil tingin ko, ito take note subjective, tingin ko makakabuti sa akin. So, kailangan talaga, ang formula lang dito talaga is self-focus. Para maalis yung mga programming mo kasi lahat nakafocus sa'yo. Kagaya nung shinare ko sa inyo, di ba? Pag tinanong ko kayo, sino ba kayo? Who you are? Who are you? Who are you? Di ba? Napakahirap talaga sagutin yan. Pero ito ay share ko sa inyo. Yung God na hinahanap mo, ikaw rin yun. Kasi nga, ikaw yung source na parang source na nagkatawang tao. So, siya yung parang... Teka, nagahang. Tingnan mo to. So, siya yung parang kumokontrol sa'yo, di ba? Pero, hindi mo siya matatap kung program ka. Ibig sabihin, hindi mo na-unlock yung script mo. Pero, para ma-unlock mo yung script mo, kailangan mo talagang mag-focus sa sarili para matuklasan mo siya. Kaya nga self-realization, di ba? Awakening. Self-realization. Sino yung self na yun? Di ba? Yung katawan mo, self ba yan? Hindi. Ang may-ari niya, nature Mamamatay ka rin, di ba? Tsaka yan din ang kasiguraduhan. Pinanganak ka, tsaka mamamatay ka. So, sino yung self? Yung ito ba? Ito? Yung pangalan mo? Label lang yan, di ba? Hindi mo masasabing self yan dahil pangalan lang yan take note, ang self kasi ownership So, sino yung self na yon? Hindi ba si God? Or sinatawag ko na ikaw rin si God? Yun yung capital SELF, di ba? So, common sense yan. Yung accomplishment mo, pagiging doktor mo, vlogger, or kung ano pa man, tingin mo ba ikaw yon? Ikaw mismo yung self na yon? Di ba? Hindi, di ba? Kaya nga self-realization, realizing yourself na ikaw rin yung God na hinahanap mo. Na nandito lang para mag-survive at mag-replicate
nandito lang para mag-survive at replicate. At yung kalagitnaan nun, kung anong gagawin mo sa life and death mo, is for experience lang din. Actually, kahit life and death, experience lang din yan eh. So, isipin mo na lang is parang game to. Naglalaro ka ng RPG game. So, may character ka sa computer. So, sino yung character na yun, yung avatar na yun? Sino yung kumokontrol? Ikaw, di ba? So, kung ikaw si God, tapos yung character mo yung avatar dun, na pinaglalaruan mo, ina-upgrade mo yung skills, may kisalamuha ka sa mga tao na nandoon, may kiconnect ka para makakasurvive ka, tsaka ma-experience mo yung mga skills na na-upgrade mo. So, ganun lang yun, di ba? So, yung self na yun is, siya yung, alam mo na, si source, di ba? So, kaya, kailangan talaga, mag-focus ka sa sarili mo para makilala mo yung self mo. Kaya nga sinasabi, kilalanin mo yung sarili mo. Which is, wala naman talaga eh. Yung self na sinasabi ko is siya rin yun. Yung hinahanap mo external. Dinadasal-dasal mo pa. Isa rin yan sa law of attraction. Di ba, maraming mga tao na program ng religion. Nagdadasal sila na ganito mangyari sa buhay nila, ganyan. Eh, hindi nila alam sila may control nun dahil ikaw nga si self eh, di ba? Si God. So, ikaw yung may creation. So, ang gagawin mo na lang is mag-imagine ka, i-attract mo yung mga gusto mo ma-attract sa buhay mo, i-visualize mo. Eh, paano ba nag-materialize tong realidad na to? Hindi ba to galing dun sa imagination nung hindi nag-i-exist na tinatawag nating God? Di ba God doesn't exist? God doesn't exist. Totoo rin naman eh. Diba? Siya yung puro eh. Siya yung puro na awareness or consciousness. Which is, nag-fall nga dito, nagkatawang tao. So kung ikaw yung God sa katawan ng tao, hindi mo na kailangan magdasal dahil ikaw na yun, di ba? Ang gagawin mo na lang talaga, i-imagine mo yung gusto mo. Tapos, lahat ng sasabihin mo, kilos mo, mag-a-align dun sa in-imagine mo. Eh, hindi ba ganun yung nangyari kaya tayo nandito, di ba? In-imagine tayo nung source na yun, di ba? In-imagine na tayo na gagawa tayo ng tao, gagawa tayo ng mga pagkain, gagawa tayo ng langit at lupa, gagawa tayo ng sun, tsaka darkness, di ba? Light and darkness. So, ganyan na nangyari. So, nag-start tayo as nothing. Meaning imagination. So kung ikaw gusto mong i-control yung destiny mo, gusto mo i-control yung destiny mo or kapalaran mo, mag-i-start yan sa kalooban mo, kung ano yung dinidikta ng kalooban mo or yung ini-imagine mo. Kaya nga sa law of attraction, di ba, pinofocus nila talaga yung assumption, imagination, tapos kailangan panindigan mo yun. Hindi ka pwede magsinungaling sa law of attraction kasi nga, kahit anong affirmation mo pa dyan, sasabihin mo kung program ka, ibig sabihin nasa script ka pa rin. Ang mangyayari sa'yo is, ipipenalize ka ng programming mo. Hindi mo ma-attract yung ninanais mo kasi dinidikta ng kalooban mo salungat dun sa gusto mo. Kaya nga sinasabi nila, i-embody mo yung i-embody mo yung mga gusto mo. Ibig sabihin, kailangan totoo yan sa kalooban mo. Kasi walang kwenta yung affirmation na sinasabi ng words mo, salita mo. Pero, yung dinidikta ng kalooban mo, meaning yung frequency, which is, yun nga, yung pure awareness na yun, or consciousness is, hindi siya align dun sa sinasabi mo. Hindi mo siya makukuha. Kasi nga salungat, di ba? Or kung makuha mo man, half-half. Kasi half-half lang din binigay mo eh. So malamang kung all in ka, kunwari, dinikta ng kalooban mo, gusto ko maging ganito, ganyan. Tapos nag-all in ka. So, in alignment yung iniisip mo, obsessed ka dun sa gusto mong gawin. Tapos lahat ng sasabihin mo, tungkol lang dun sa gusto mong gawin. Lahat ng kilos mo, tungkol lang dun sa gusto mong gawin. So, mangyari niyan, makukuha mo talaga yung gusto mo kasi nga, in alignment, di ba?
Kaya naman yung mga iba hindi nila nakukuha gusto nila kasi nga pinapaniwalaan nila yung mga nag-share sa law of attraction, pero ang nangyayari is hindi naman yun yung gusto ng kalooban nila, hindi nila sinusunod. So ang nangyayari nun is parang half-half lang din yung nangyayari. Pero ang malupit nito, pagka half-half lang din, paulit-ulit lang yung mangyayari sa'yo, paulit-ulit, nakaloop. Hanggat di mo sinusunod yung gusto mo or dinidikta ng kalooban mo, paulit-ulit na mangyayari. Nakaloop lang siya talaga. Tsaka yun lang din yung limitasyon na mangyayari sa'yo. Hanggang dun ka lang talaga. Kasi yun yung limit na binigay mo sa sarili mo eh, di ba? Kaya nga maganda talaga is mag-focus ka sa sarili mo. At gawin mo na lang talaga kung ano yung tingin mo makakabuti sa'yo. Take note tingin mo. Kasi nga subjective reality, di ba? Pwede mong paniwalaan lahat ng gusto mong paniwalaan. Pwede mong gawin lahat ng gusto mong gawin, pero hindi lahat makakabuti sa'yo. So dun ka na lang mag-focus, di ba? Sa makakabuti lang talaga sa'yo. Parang ganito yan, di ba? Yung mga tao Parang ganito yan, di ba? Yung mga tao naghahanap ng love, external love. Naghahanap ng external love. Tapos, hindi nila alam na yung love na hinahanap nila is nasa kanila rin. Parang, yan yung tinatawag na unconditional or independent love, di ba? Kasi nga, binigyan sila ng idea ng love na makukuha nila external. Lahat naman yan may kapalit eh. May condition yan. Lahat ng pakikipagsalumuha mo o relasyon sa ibang tao, kesyo katrabaho man yan, kaibigan, girlfriend mo, boyfriend mo, asawa mo, lahat yan transaction. Meaning, yung self-interest pa rin ng tao na yun ang inuuna, kaya siya nakipagrelasyon sa'yo. Kasi kung wala mapapalayan sa'yo, walang relasyon na mangyayari. Diba? So, yan yung sinasabi natin. Yung lahat ng hinahanap mo talaga, nasa'yo na. Nasa'yo na talaga. Ano ka lang, na-program ka lang talaga. Nagbigay ka ng limit sa sarili mo. Na, hindi ako yayaman kasi ganyan lang yung ganito lang yung skills ko. Etong ginagawa ko, kaya mo rin gawin to. Mag-focus ka lang sa sarili, mag-practice ka dyan. Everyday ka gumawa ng mga video. Posibleng hindi ka maging magaling sa ginagawa mo, di ba? So, parang alam mo yung self-fulfilling prophecy. So, kung ano yung iniisip mo, parang finufulfill mo na lang din yung propesya. Kuwari, sinabi mo, hanggang dito na lang ako kasi nga, hindi ko kayang ginagawa niya eh. Nasubukan mo ba? Yun yung tanong, di ba? Yun yung tanong, nasubukan mo ba? Trinay mo ba? Hindi. Okay lang sana kung trinay mo, di ba? Yun yung tinatawag na, tsaka kahit na hindi mo siya kaya, hindi rin kasi ako naniniwala na ganun na hindi mo kaya yung mga ginagawa nila. Dahil nagbibigay ka ng limit. Siguro yung iba, hindi mo talaga kaya kung kuwari may kapansanan ka, maging realistic ka naman, di ba? Hindi mo kayang gawin yung ibang nagagawa ng kumpleto yung kamay at paa. Pero yung sinasabi natin, yung nililimit mo sarili mo. So yan yung tinatawag nating subconscious programming. So kaya kayo, ang gawin nyo talaga para ma-unlock nyo yung script nyo is mag-focus kayo sa sarili nyo. As in talagang kilalanin nyo yung sarili nyo ng buong buo. Tanggapin nyo yung mga insecurities nyo, yung good side at bad side nyo, para matanggap mo rin to sa ibang tao. Actually, para ka na si God nun eh. Biruin mo, ang focus mo lang talaga self lang. Wala kang pakialam sa mga sasabihin nila kasi nga wala naman talagang kinalaman yan sa'yo, di ba? Projection lang nila yan, tsaka yung mapapakinabangan nila sa'yo or hindi nila mapapakinabangan. Bakit ka ba gusto ng ibang tao or hindi ka nila gusto? Malamang, kaya ka nila gusto kasi may mapapakinabangan sila. Kaya ka nila hindi gusto kasi wala silang mapapakinabangan sa'yo. Meaning, projection lang din. Bakit ka ba
nakikisalamuha sa ibang tao kasi may mapapakinabangan ka. Bakit ka nakikipagrelasyon sa ibang tao? Kasi may napapakinabangan ka. Kasi kung wala kang napapakinabangan, walang relasyon na mangyayari. Kaya yung mga makikita mo dyan sa social media, yung mga pa-victim, naghiwalay-hiwalay, sisihan-sisihan. No, we reflect each other. So kung may sisisihin, dalawa sila. Kasi it takes two to tango, di ba? Tsaka wala rin naman talagang permanente na relasyon. Dahil lahat nga panandalian lang, oras lang inaantay. Kunwari, oo nga, nakasama mo yung asawa mo hanggang kaduluduluhan, pero may isa sa inyo mawawala, di ba? Hindi mo pwedeng sabay. Di ba? Kasi may magkakasakit, papanaw, ganyan. O yung anak mo lalaki, mag-aaral, tapos sabay magpapamilya at mag-aanak, o di magkakahiwa-hiwalay na rin kayo. Wala rin talagang permanente. Kaya ngayon pa lang talaga, burahin nyo na yung mga programming na may forever, may good at bad. Wala. Lahat ng tao may good side at bad side. Walang tao na perfect, di ba? Kaya kailangan tanggapin mo yan sa sarili mo na may good side ka, may bad side ka para matanggap mo yan sa ibang tao. Siya may ganyan. So, wala na makakasakit sa'yo. Biruin mo. Kuwari, sinaktan ka man or pinisikal ka, mapapatawad mo yung tao na yun. Kasi nga, focus mo lang sarili mo, di ba? Pero, dahil sinaktan ka niya ng physical, masakit yun, di ba? Malamang, demanda mo na lang, papulis mo, pablatter mo. Tinanggap mo yung tao, wala kang grudge sa damdamin mo, pero, i-face niya yung consequences. Which is nararapat talaga, dahil cause and effect eh. Bakit kanya sinaktan ng physical? I-face mo yung consequences. Papatawarin kita, pero, yung ginawa mo sa akin, may kapalit yan. Kaya nga, alam niyo yung first impression last. Actually, dapat nga ilalapag ko yun sa clip eh. Pero sasabihin ko na lang din dito. Diba sinasabi nila, huwag ka maniwala sa first impression last. Maniwala ka dun. Totoo yun. Kasi yung mga tao, hindi nagbabago talaga. Kasi nakakategory ka na sa utak nila. Na unang kita pa lang sa'yo ng tao, ito bang tao na to may pakinabang, irrelevant, or casual lang. Ibig sabihin ng casual yung parang, hi, hello, yung mga ganyan lang. Nakakategory ka na. So, sa first impression last is, totoo yan, paniwalaan mo. So, pag may nakakadeal ka na tao, unang labas pa lang ng red flag, paniwalaan mo. Unti-unti mo na siyang ikat. Diba? Parang ghosting yung tinatawag na yan. Tawag dun, ghosting eh. Totoo yan, hindi nagbabago. Kasi ang taong mabuti at mahal niya yung sarili, hindi niya, lahat ng tao na makakasalamuha niya is equal lang din yung treatment niya. Kung paano niya kamahal sarili niya, ganun niya itatrato yung mga tao na nakakasalamuha niya. Pero, hindi siya exploitable. Kasi nga, mahal niya sarili niya eh. So, kung mahal niya yung sarili niya, hindi siya ma-exploit, di ba? Kasi kung, mabait to, try ko nga to i-exploit. Yan ang akala mo. Mabait nga ako, pero hindi mo ako ma-exploit kasi ikakat na kita. Di ba? Kaya nga, ang formula lang talaga dito is, lang talaga eh, pag-focus lang talaga sa sarili para ma-unlock mo yung script mo. Ibig sabihin, ikaw na yung kukontrol ng destiny mo. Although yung destiny natin is mamamatay naman tayo lahat, meaning yung experience na gusto mo ma-experience dito habang nabubuhay ka pa, yun lang yung gagawin mo, di ba? Yun, parang ano lang din talaga siya, parang self-mastery, adventure. Kasi nga nasa game of life ka, di ba? Ito yung tinatawag nating game, yung life. Lahat pwede mong paniwalaan, lahat pwede mong gawin, pero hindi lahat makakabuti sa'yo. Kaya yung mga programming na yan, tanungin mo talaga kung may valid reason yan. Tsaka ito rin pala yung bukod sa pagpo-focus sa sarili at pagmamahal sa sarili, naniniwala rin ako sa mga law of attraction na affirmation. As in, yun yung lagi mong iisipin. Puro mabubuti lang. Tsaka mga ikakabuti mo lang. Tas babanggitin mo rin talaga yan. Bali, re-reprogram mo yung utak mo
magsasabi ka ng mga puro ikakabuti lang. Kuwari, mayaman ako, paulit-ulit mo sasabihin yan as in everyday kasi nga ire-reprogram mo nga sarili mo, di ba? So pag naririnig mo yan, tapos sinasabi mo, nire-reprogram mo, parang siya yung substitute dun sa mga programming sa television tsaka music. Kasi nga, di ba, lahat nga ng paulit-ulit mo naririnig tsaka napapanood is yun yung magiging totoo. Now, papalitan mo yan. Ang gagawin mo is manonood ka lang ng lahat ng ikakabuti mo. Kagaya nito, nung video ko, panoorin mo to. Tapos papakinggan mo lang yung lahat makakabuti sa'yo. Paulit-ulit yan. Kasi nga, i-override mo yung program na nakagisnan mo, di ba? Ng mga limiting beliefs. Tapos magsasabi ka ng mga affirmation na lahat makakabuti sa'yo. Kagaya ng healthy ako, mayaman ako, successful ako, napakagaling ko, ako yung the shit, di ba? Pinakamagaling, ako yung pinaka-confident na tao. Tapos ako yung pogi, maganda, or kung ano pa man yan. Lahat ng ikakabuti mo, lagi mong sasabihin sa sarili mo. Tawag dyan, self-programming. Pinoprogram mo yung utak mo ng paulit-ulit para i-override yung mga limiting beliefs mo from the past na nakagisnan mo. So, yan lang yun, di ba? Tapos sasalain mo. Di ba yung maraming mga ibang tao, magbasa ka ng ganito, ganyan, or kung ano-ano pang basahin mo, na makakatulong yun, pero ang key formula ka lang talaga dito is self-focus at self-love, yung pagmamahal mo sa sarili mo. Tutuklasin mo talaga yung sarili mo. Kasi nga, walang kwenta yung pagbabasa mo ng libro kung hindi ka nagpo-focus sa sarili mo, di ba? Walang kwenta yung pagbabasa mo ng libro kasi nga, hindi mo kilala sarili mo eh. Kuwari, babasa ka ng libro, dami mong pinakinggan, motivation lang yan. So, parang mangyayari dyan, entertainment lang. Kasi nga, hindi mo naman ina-apply sa sarili mo. Kaya isa lang talaga yung para ma-deprogram yung subconsciousness mo is tuklasin mo yung sarili mo, mag-focus ka sa sarili mo. Tapos lahat ng papakinggan mo para sa ikakabuti mo lang, lahat ng papanoorin mo para sa ikakabuti mo lang, lahat ng sasabihin mo para sa ikakabuti mo lang, lahat ng mga kilos mo, actions mo, lahat para sa ikakabuti mo lang. So, paano? Yun lang siguro. Peace. Paano to i-stop? Shit. Na-stuck ah. Mirror. Oh, mag-gift naman kayo dyan. Alam ko kasi